Okay, so paano nga ba tayo makapagbayad ng ating SSS loan online gamit lang po yung ating GCash? Okay, so ituturo ko sa inyo step by step kung paano po tayo makapagbayad, no? Gamit lang po yung ating cellphone. Okay, so una natin gagawin, kunin po muna natin yung ating PRN number o yung payment reference number at yung loan account number at yung kung magkano yung amount na dapat natin bayaran. Ano, kagaya po ito nakikita ninyo. So una po natin gagawin, step 1 po. So una po natin gagawin, pumunta muna tayo sa pinaka-website ng SSS, no, kagaya po nito, ayan. Okay, so makikita nyo naman yan. So punta kayo sa pinaka-homepage, mag-login po kayo dito. Halimbawa, nasa pinaka-homepage na kayo ng website ng, ng SSS, no? So, hanapin nyo lang po ito. Ayan. So, click nyo lang po ito. Okay, so, pag-click nyo po dun sa loans na yun, no? So, hanapin, makikita nyo na po ito, PRN number. So, mag-generate lang po kayo dito. Tapos, kailangan nyo pong kopyahin to, yung payment reference number, yung loan account number, at saka yung amount, no? Kung magkano yung babayaran ninyo. Okay, so, pagkatapos po, punta po kayo sa GCash. Okay, sa step 2 na po tayo, no? So, dito, punta lang po kayo sa bill. So, siya nga pala sa mga bago lang po naligaw sa channel ko. Kung nakatulong po ang video nito sa inyo, baka naman pwedeng maglambing sa inyo dyan. Baka pwede paki-subscribe, paki-like. Kung may mga comment po kayo, huwag po kayo mahihiyang mag-comment lang po sa baba. Okay, so dito, punta po kayo sa bills. Ayan, click po natin yan. And then, pagkatapos po, punta kayo sa government. Click nyo po yung government. Pagkatapos, dito naman po, hanapin nyo lang po sa baba yung ito, SSS Loans, RTPL. Ayan. Huwag po kayo magkamali, di po pwede yung SSS contribution. Ito po yung pangalawa. Kung nahihirapan po kayong hanapin to, pwede nyo naman pong type nyo na lang sa search icon yan. SSS, lalabas na po agad to. Okay, so pag-click nyo po yan, okay, so dito po yung kasunod. So, lagay nyo lang dito yung exact amount kung magkano yung babayaran ninyo. Then, ito yung PRN, ito yung sinasabi ko kanina, na number, then account number, yung loan account number to, tapos payer type, depende sa inyo, pwede namang individual o employer. And then, okay, so dito, basic lang naman to, country Philippines. Then, ito namang email address, optional lang. Pwedeng hindi, pwede maglagay din, no? Pagkatapos, okay, so dito, pwede namang i-check nyo, pwede namang hindi. Mas maganda hindi na lang para walang additional na bayad. Okay? So, pwede mag-next na tayo. Okay? So, kayo na pong bahala dyan. So, ganun lang po kadali. So, bago nyo po i-confirm, kailangan po make sure na hindi po magkamali yung reference number, no? Yung PRN number. Okay? At saka loan account number. So, sana po nakatulong sa inyo. Kung nakatulong nga, you're welcome.